Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. Now let's proceed to our topic for today is all about identifying representative text from the region. So we have texts and authors from the different region. So these are the considered representative texts because they are among the most well-known literary masterpieces of their regions, preserving culture and history and tradition. Then we have Luzon, Visayas, Mindanao. In Luzon, we have Biag nilang Lamang, Ilocano Epic. In Visayas, Hinilawod o Panay Epic. In Mindanao, Garanggen, Maranao Epic. So, Philippine literature is rich and diverse, reflecting the history, culture, and tradition of its people. And then each region of the country has produced representative texts that embody their values, beliefs, and way of life. In Luzon, Visayas, and Mindanao, we have epics and story were passed down through generation, serving as both entertainment and a means of preserving identity. Among the most notable are Biag Nilamang of the Ilocanos and then Hinilawod of Panay in the Visayas. Then ganun din sa Garanggen of the Maranao in Mindanao. So these works highlights the creativity and resilience of Filipino while showcase the unique voices of each region. So before we proceed to our main topic, we need to recognize the text and authors from region and then value the importance of knowing our local authors and their works. So we have the representative texts and authors in Luzon. So one of the most famous representative texts from Luzon is yung Ilocano Epic, which is yung Biag ni Lamang. So tells the life story of Lamang, a heroic figure with extraordinary powers who faced the battle, peace, and events the challenges of love and then marriage. So these epics the values, tradition, and belief of the Ilocano people, highlighting the bravery, loyalty, and respect for culture. Aside from folk epics, Luzon also produced notable writers such as Carlos Bulusan or yung America is in the Heart and then Edson Jose Rosales Saga, who expressed the struggle and aspiration of Filipinos in both local and global settings. So, ang Luzon daw ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas ay tahanan din ng mayayamang panitikan sumasalamin sa kasaysayan at kultura ng mga tao rito. Mula sa mga sinaunang epiko gaya ni Biag Milamang, ang mga Ilocano at Ibalong ng mga Bilokano, makikita ang kabayanihan, kaugalian at paniniwala ng mga sinaunang pamayanan. Sa mahabagang panahon, lumitaw naman ang tanyag na manunulat tulad nina Carlos Bulusan, Nick Joaquin, Jose Garcia Villa, Lope K. Santos at Efcionel Jose, kung saan ay tumatalakay sa mga paksa ng pagkakakilanlan, katarungan ng panlipunan, kasaysayan at kaluluwa ng mga Pilipino. So, ang panitikan ng Luzon ay patunay na malalim na ang ugat ng ating tradisyon, kung saan patuloy na rin ang pag-unlad ng tinig ng mga Pilipino sa panitikan. So, Pedro Bucanay, first known Ilocano poet, father of Ilocano poetry and literature, dedicated the text of his poem, songs, and translation of Amanuensis, Denyong Biag Lamang. So now let's proceed to Pedro Bocanig. Si Pedro Bocanig daw pinanganak noong 1592 to 1630. Ay kinilala bilang ama ng panitikang Ilocano. Siya din ay pinanganak na bulag sa Bantay, Ilocos Sur, ngunit naging makata at manunulat dahil sa kanyang talino at husay sa wika. Siya ang tinuturing na pangunahing nagsasalin kapag nagtitipon ng epikong Biag ni Lamang o ang pinakatanyag na epiko ng mga Ilocano.
Bukod dito, nagsulat din siya ng mga dalit at panambitan, mga tulang liriko o panreliyon, na ginagamit ko sa pagtuturo ng pananampalataya noong panahon ng Kastila. Kaya kung tatalakayin mo ang Luzon, si Pedro Bucarig ang isa pinakamahalagang manunulat dahil siya ang nagpanatili ng biag ni Lamang at nagbigay daan upang maging bahagi ito ng ating pambansang pamana. So, yung story niya na Biag ng Lamang, ito daw ay isang epikong bayan ng mga Ilocano na nagmula sa relihiyon ng Luzon. Ito ay isa sa pinakakilalang epiko sa Pilipinas at tinuturing na kaunang naisulat na epiko sa bansa. So, ang buod ng epiko, isinilang silang ang na may kakaibang kakayahan, nakapagsalita na siya agad at ipinakita ang pabihirang lakas sa murang edad at naglakbay sa naglakbay siya upang hanapin ang kanyang amang napatay ng mga idolo. So, taglay din niya ang tapang at talino, nakipaglaban siya sa iba't ibang kaaway, tinalo din niya ang mga halimaw at masasamang nilalang. At ganoon din ay pinatunayan niya ang kanyang pagiging bayani. At bukod dito, nakipagsapalaran siya na ipakita rin sa epiko ang kanyang pag-ibig kay Ines Canoia, kung saan dumaan siya sa maraming pagsubok bago sila magkatuluyan. So, ipinapakita nito ang kaugalian at tradisyon ng mga Ilocano gaya ng pamanghikan, kasalan at bayanihan. Ganon din, nagpapakita rin ng pagpapahalaga sa tapang, karangalan at katapatan. Mahalaga sa kulturang Pilipino dahil ang epikong ito na isa-preserban ang mga sinaunang paniniwala, ganon din ang pamumuhay ng mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila. So, yun yung epiko o yung tinatawag nating kwento ni Pedro Bucanig, which is yung Biag ni Lamang. So next is Carlos Espulusan, a prolific writer and poet best remembered as the author of America is in the Heart. So America is in the Heart, The Laughter of My Father Tragedy, The Romance of Magno Rubio, If You Want to Know What We Are. So yun yung kanyang mga poets, ang poetry. So si Carlos Bulusan, or kilala sa Carlos Sampayan Bulusan, ibinanganak noong 1913 to 1956, ay isang Pilipinong manunulat at makata mula sa Pangasinan. Kilala siya bilang isa sa mga tinig ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa, partikular na sa Amerika. Lumuwas siya patungong Estados Unidos noong kabataan at doon naranasan na matinding diskriminasyon, kahirapan at pagsasamantala. So, sa kanyang pinakatanyag na akda ay ang America is in the Heart in 1946. Ito daw ay isang semi-autobiographical novel na nagsasalaysay ng karanasan ng mga Pilipino bilang imigrante at manggagawa sa Amerika. Sa akdang ito, inilarawan niya ang pangarap ng mga Pilipino para mas magandang buhay at ang mga pagsubok na kanilang hinaharap. So, itunuring siyang tinig ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Naging ganun din ang kanyang mga akda ay naglarawan ng pakikibaka kung saan ay katarungang panlipunan at pagkakapantay-pantay. So, isa siya sa mga pinakamalagang manunulat sa Luzon at ng Pilipinas kung saan nagdala ng boses ng mga ordinaryong Pilipino sa pandaigdigang panitikan. So, yun yung kay Carlos Bulusan. So, Manuel E. Ardilla, Ilocano writer in English. He is known for his widely anthologized short story, which is yung How My Brother Leon Wrote Home a Wife. So, si Manuel E. Ardilla ipinanganak noong 1911 to 1944, ay isa ding manunulat mula sa Bawang La Union, isa siyang guro, journalist, at kilalang kwentista sa wikang Ingles. Then, siya din ay pinakatanyag ng akda, which is yung How My Brother Leon Wrote Home a Wife. So, nanalo ng first prize sa Commonwealth Literary Awards noong 1940.
Sa kwentong ito, isinarawan niya ang pakikibagay ng isang babaeng tagalungsod sa pamumuhay sa probinsya. Ganun na din, ito din ay nagpapakita ng kontra sa buhay rural or urban. So, may iba't iba pa siyang akda katulad ng Midsummer, Heat, Rise, or Morning in Caribbean. Nag-rep kan. So, tanyag siya dahil sa kanyang realistic at makulay na paglarawan ng buhay sa baryo. Isa siya ring bayani na naging kasapi siya sa kilusang gerilya laban sa mga Punes at kalaunan ay pinatay ng mga ito noong 1944. Next, Leona Florentino, a Filipino poet in the Spanish and Ilocano language, mother of the Philippine women's literature. So, dyan makikita niyo yung mga picture ng kanyang mga ginawa. So, kilala bilang ina ng panitikang Ilocano at unang makatang babae ng Pilipinas na ipinanganak noong 1849 sa Bigan, Ilocos Sur. So, sumulat siya ng mga dali, tula at Jona sa wikang Ilocano at Kastila. Ang ilan sa mga kanyang tula ay naisama sa mga banyagang antolohiya sa Europa. Ganon din, naging payonora ng panitikang babae sa Pilipinas kung saan itinampok ang kanyang mga tula sa Exposition Pilipinas sa Madrid noong 1887 at sa International Exposition sa Paris noong 1889. So, ang pag-ibig at pananampalataya at kababaihan. So, yun yung mga akda ni Leona Florentina. At kung saan siya pinanganak, ganun din yung next is Francisco Xiaomi. He was born in Rosales, Pangasinan and studied at UST. Become a Filipino journalist, novelist, and writer. So, may mga examples din dyan na kanyang mga ginawa. Ganun din ang kanyang mukha. So, si Francisco F. Sionin Jose ay pinanganak noong 1924. Ay isang Ilocanong manunulat mula sa Rosales, Pangasinan. Isa siya sa pinakakilalang nobelista ng Pilipinas at iginawad bilang National Artist for Literature. So, kilala siya sa Rosales Saga, isang serye ng 5 nobela na tumatalakay din sa kasaysayan at ganoon din sa lipunang Pilipino mula sa panahon ng Kastila hanggang sa mga bagong panahon. So, kabilang dito ang Poon, 3, My Brother, My Executioner, The Pretenders, then yung Mass. So, yung mga tema ng akda niya, naging labanan para sa katarungang panlipunan, naging agwat ng mayaman at mahirap, pagsusuri sa kolonyalismo at pamana ng kasaysayan sa mga Pilipino. So, ang pagkakikibaka ng individual at pamilya sa gitna ng pagbabago ng lipunan. So, may kalagahan din yung mga kanyang ginawa, kung saan isa sa mga pinaka-translated na manunulat ng Pilipinas o isinalin sa higit 20 wika ang kanyang mga akda. So, itinuturing din na tagapagdala ng boses ng mga Pilipino sa pandaigdigang panitika. So, pinanday niya yung landas ng modernong nobela sa bansa. Next, Juan Crisostomo Soto, father of Pampangueño literature, result and exercise of Chrysostom or Balagtasan in Pampanga's local dialect. So, dyan, yung mga din siya ginawang novel. So, yun nga, si Crisostomo Soto, pinanganak noong 1867, then namatay siya ng 1918, kung saan isa din daw siya sa kilalang Kapampangan Makata, mandudula at manunulat, tinaguri ang ama ng panitika ng Kapampangan. So, dahil sa kanyang malikhain at makabulong na akda, pinakatanyag ang mga kanyang dula, kung saan ito din makasama dito ang Alang Diyos in 1901, isang sarswela na tumatalakay sa kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano. Nagsulat din siya ng maraming tula, gaya ng tula, dula at sanaysay sa Pampangan na mga paksa sa lipunan,
pag-ibig at gano'n din sa nasyonalismo. So, malaki ang kanyang naiambag sa pag-unlad ng panitikan ng Kapampangan. Ginamit niya din ang panitikan upang gisingin ang madamdamang makabayan at ipakita ang karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. So, ganun din, isa din siya sa mga unang regional writers na nagpatunay na mayaman at makapangyarihan ng panitikan sa iba't ibang wika ng Pilipinas. Hindi lamang sa Tagalog, ganoon na din sa Kastila. So, yan si Juan Crisostomo Soto. So next, Edith L. Tiampo. She was from Bayongbong, Nueva Vizcaya. She was a poet and fiction writer, teacher, and literary critic. So Edith Tiampo, he was born on 1919 to 2011, was the first female national artist for literature in the Philippines. Awarded in 1999, she was a poet and fictionist, teacher, and literary critic, widely admired for her remarkable command of language and literatures. So, we have recognitions known as the First Lady of the Philippine Literature. Her works are celebrated for their precise language, lyrical quality, and moral depth. She often combined intellectual rigor with emotional sensitivity. Then, in her notable works, The Track of Bylon novel, A Blade of Fern novel then The Alliant Corn, a short story collection, and then The Charmer Box, it's a poetry. So, co-founded the Silliman National Writers Workshop in Dumaguete with her husband Edilberto Tiempo. This workshop trained many of the country's leading writers who advocate for literary excellence and creative writing in English and Filipino literature. She is a member not only for her writing but also for her role as a mentor to generation of Filipino writers. So, Francisco Baltasar de la Cruz, or aka Francisco Balagtas and Francisco Baltasar. Florante at Laura Orozman is up here. So, Francisco Baltas Y de la Cruz was one of the greatest Filipino poets and is often called the Prince of Tagalog poet. He is also regarded as the father of Tagalog literature because of his lasting contribution to the Philippine literature. So, born on April 2, 1788 in Biga, Bulacan, o mas kilala sa Balagtas, Bulacan. Best known for his masterpiece, The Florante at Laura, written while he was in prison in 1838. This epic is in verse form is a allegory of the social and political situation in the Philippines during the Spanish colonial period. So he used Tagalog at the time when the Spanish was dominant literary language, proving that native language could also produce great literature. His works are known for rich imagery, moral lesson, and deep patriotism. His writing inspired future Filipino writers and revolutionaries who fought for freedom, including Jose Rizal. In honor of him, Balagtasan, a form of poetic debate, he was named after him. He is considered a national literary icon and his birth is celebrated as Araw ni Balagtas. So he passed away on February 20, 1862 in Udyong, Bataan. Noong 2003 at isa siya sa makata at kritikong guro at tagapagsali na nag-ambag ng malaking pagpapaunlad ng wikang Pilipino sa panitikan ng bansa. So, ipinanganak siya noong March 9, 1944 sa San Miguel, Bulacan. Sumulat din siya ng mga aklat ng tula tulad ng Doktrinang Anak Pawis, mga retrato at rekwardo at muli sa kandungan ng lupa. Bilang kritiko, inilantad niya ang mga bagong pagbasa at pagsusuri sa panitikan. Gumamit ng sagisag ng panunulat ng
Rio Alma o naging tagapangulo ng komunikasyon sa wikang Pilipino mula 2011 hanggang 2020, kung saan itinaguyod niya ang mas malawak na paggamit at pagpapalaganap ng Pilipino bilang wikang pambansa. Itinulak ang mas malawak na paggamit ng modernong panulaang Pilipino at ipinaglaban ang intelek- intelektualisasyon ng wikang pambansa. Isa din sa mga pangunahing ng figura ng bagong lipunan at panitikan ng aktivista noong dekada 70. So, mas kilala siya bilang Rio Alma. So, next, Andres Bonifacio, father of the Philippine Revolution, pag-ibig sa tinubuan lupa, and ang dapat mabatid ng mga Tagalog. So, si Andres Bonifacio Y. de Castro ay pinanganak noong November 30, 1863 at namatay siya noong May 10, 1897. Siya ay kilala bilang ama ng Revolusyong Pilipino at isa sa mga pangunahing bayaning nagpasiklab ng himagsikan laban sa mga Kastila. Yun nga, ipinanganak daw siya noong November 30, 1863 sa Tondo, Maynila. Ang kanyang magulang ay si Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Ang hanapbuhay, manggagawa, bodeguero, at manunulat ng mga sanaysay at tula. So, ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan o yung tinatawag nating KK, noong 1892, isang liham na samahang naglayong makamit ang kalayaan mula sa Espanya. So, ang kanyang mga isinulat, pag-ibig sa tinubong lupa, ito yung tula. Yung ang dapat mabatid ng mga Tagalog, ito naman ay isang sanaysay na nagpapaliwanag ng pang-aabuso ng mga Kastila at kahalagahan ng kalayaan. Naging supremo ng Katipunan at pinamunuan niya ang unang himagsikan laban sa mga Kastila noong 1896. Then namatay siya noong May 10, 1897. Pinatay siya sa Mount Buntis, Maragondon, Cavite matapos litisin ng mga kaaway sa loob ng revolusyon. Hanggang sa ngayon ay siya ay kinilala bilang dakilang anak pawis at isang sagisag na tapang at pag-ibig sa bayan. So, yun si Andres Bonifacio. Next is si Severino Reyes. February 11, 1861, pinanganak. Ay isa din siya sa kilalang manunulat, direktor at itinuturing na ama ng tulaang Tagalog. Gumamit din siya ng mga sagisag ng panulat, kagaya ng Lola Basyang, kung saan siya ay sumulat ng mga kwentong pambata na hanggang sa ngayon ay nabubuhay sa kulturang Pilipino. So, pinanganak siya sa Santa Cruz, Maynila noong Pebrero 11, 1861. Ang mga naging gawain niya ay itinatag ang Gran Compañía de Zarzuela Tagala, isang pangunahing grupo ng dulang Tagalog. So, sumulat din ng mahigit 26 na dulang Tagalog kabilang mga tanyag na walang sugat, mga pihag at sunda. Naging tanyag dahil sa paggamit ng Tagalog sa dula noong panahon na mas nangingibabaw ang Kastila. So, bilang Lola Basyang, lumikha daw siya ng mga kwentong hitik sa aral at pantasya na unay na ilathala sa pahayagan at di kalaunay naging bahagi ng kulturang pambata ng Pilipinas. So, ang kanyang mga kwentong Lola Basyang ay isinalin na sa comics, pelikula, radyo at telebisyon. At ganun din ay nagkaroon din siya ng ambag, kung saan ay pinagyaman niya ang dulaang Pilipino at binigyan ng boses sa mga karaniwang tao. Pinakita din niya na maaaring gamitin ang sariling wika at kulturang Pilipino sa mataas na anyo ng sining. At hanggang sa ngayon, si Severino Reyes ay kinilala hindi lamang bilang mandudula kundi bilang pioneer ng panitikang pambata sa Pilipinas. So, yun siya. Siya yung tinatawag na Lola Basyang. Next, si Emilio Jacinto Y. Dizon, pinanganak noong December 15, 1875, ay kinilala bilang utak ng Katipunan dahil sa kanyang mga isinulat na nagsilbing gabay sa mga kasapi ng revolusyon. Isa siya sa pinakabatang pinuno ng Katipunan at naging malapit na tagapayo ni Andres Bonifacio. So, yun nga, pinanganak din siya sa Tondo, Maynila noong taong
Disyembre 15, 1875. So, nag-aral din siya sa Colegio de San Juan de Letran at Universidad ng Santo Tomas bilang abogasya, ngunit hindi natapos dahil sumapi sa Katipunan. So, sa Katipunan daw, naging kalihim at isa sa mga pangunahing pinuno, gumamit ng sagisag na panulat na Dimas, Ilaw at Pingkian. So, mga isinulat niya, kartilya ng Katipunan, nagsilbing alintuntunin at gabay moral para sa mga kasapi ng Katipunan. Mga sanaysay at tula na nagbigay inspirasyon sa mga Katipunero. Ganon din sa kanyang ambag, itinuturing na tagapag-anyo ng ideolohiya ng Katipunan. So, isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng mas malinaw na batayang pilosopikal ang himagsikan. At namatay siya noong April 16, 1899 sa Majayjay, Laguna sa edad na 23 dahil sa malaria. So, apakabata niya nung namatay siya. So, hanggang sa ngayon daw, si Emilio Jacinto ay kinilala bilang simbolo ng kabataan sa revolusyon. Dahil matalino, makabayan at handang ialay ang buhay para lang sa kalayaan. So, yun yung story ni Emilio Jacinto, ganun din ang kanyang mga isinulat. Next, Nico Mendez o kilala sa Nick Joaquin Y. Marquez. Noong May 4, 1917, siya ipinanganak at isa din siya sa pambansang alanglad ng sining para sa panitikan. Noong taong 1976, siya din ay kilalang nobelista, makata, sanaysayista at manalaysay ng gumagamit ng Ingles bilang medium ng kanyang panitikan. Isa din siya sa pinakadakilang manunulat ng Pilipino sa ika-20 na siglo. So, sabi nga, ipinanganak din siya sa Paco, Maynila noong taong May 4, 1917. So, gumamit ng sagisag na panunulat ng Quijano de Manila noong siya ay namamahayag. At nagkaroon din siya ng mga akda katulad ng The Woman Who Had Two Novels o tinatawag nating nobela, A Portrait of the Artist as Filipino, yung dula naman. Ganon din yung Cave and Shadow, nobela din. Mga sanaysay at akdang historical na tumalakay sa kolonyalismo, kasaysayan at identidad ng Pilipino. So, nagkaroon din siya ng katangian ng panulat. Gumagamit siya ng English ngunit mas malalim na nakaugad sa kulturang Pilipino. Minsan daw ay mas madalas tumalakay sa kasaysayan, tradisyon at pagbabagong dala ng modernisasyon. So, naging karera niya na din ang editor ng Philippine Free Press at pinarangalan ng Order of National Artists of the Philippines for Literature noong 1976 at namatay siya noong April 29, 2004 sa edad na 86 years old. At hanggang sa ngayon, si Nick Joaquin ay kinilala bilang greatest Filipino writer in English at isang mahalagang tinig sa paghubog ng pambansang kamalayan. So, yun yung kay Nick Joaquin. So, next is si Rolando Estino. He was a national artist for theater and literature. 1997, he was a poet, playwright, translator, actor, director, and educator who made a lasting mark of the Philippine arts and culture. So, may key fact siya, or tinatawag natin key. March 5, 1937, siya ipinanganak sa Gagalangin, Tondo, Maynila. At nag-aral siya sa Ateneo de Manila University at nagtapos bilang summa cum laude in Philosophy and Letters and earned his master in English Literature and Iowa State University. So, sabi niya, as a writer, known for his poetry collection, Bagay, which is introduced the Bagay poetry in Tagalog, blending everyday language with deep meaning, wrote plays such as May Katwiran ang Katwiran and Atsay, and translated Western classic or like Shakespeare, Sophocles, and Chekhov. So, into Filipino, making them accessible to a wider audience. So, bilang writer daw, directed
plays for organizations like the Ateneo Experimental Theater and CCP o tinatawag nating Cultural Center of the Philippines, known, known for blending Filipino culture with world theater tradition. And nagkaroon din siya ng awards ng declared National Artist for Theater and Literature in 1997. Then namatay siya July 7, 1997. He is remembered as literary genius who brought world literature closer to Filipino while also enriching Philippine poetry and drama. Next, Cirilio F. Bautista was a national artist for literature 2014, known as a poet, fictionist, and critic and teacher. He is regarded as one of the greatest literature figure of the Philippines in the 20th and the 21st century. So, July 9, 1941 in Manila, Philippines, doon siya pinanganak. Bilang BA in Literature, cum laude from University of Santo Tomas o mas kilala sa UST, MA Literature from St. Louis University, Baguio, Doctor of Arts in Language and Literature from De La Salle University. So, as a poet and writer daw, famous for his epic poetry trilogy, the Trilogy of Saint Lazarus, The Archipelago, 1970, Telex Moon, 1975, Sunlight on Broken Stone, 1999, won National Book A, and then the other works, Words of the Battlefields, Galaw ng Asoj, and many essays and story. As a teacher taught at UST and the La Salle University, mentoring many young writers. So, numerous awards including Carlos Palanca Memorial Awards, National Book Awards, and Gawad Balagtas. Named National Artist for Literature in 2014, and then namatay siya noong May 6, 2018 in Quezon City. Cirilio Bautista is remembered as master poet and mentor who works deeply explore the Philippine history, identity, and human experience. Mars Ravelo was a Filipino comic book writer, novelist, and illustrator, often called the king of the Philippine comics. He created many of the most beloved and enduring Filipino superheroes and characters. So, pinanganak siya noong October 9, 1916 in Tansa, Cavite. Then, started as cartoonist and writer for comics or tinatawag na Filipino comics in the 1930s to 40s. So we have famous creation like Darna, a Filipino superhero, often they compare the Wonder Woman. Captain Barbell, a weak young man who transforms into a strong superhero. Elastic Man, a stretchable superhero inspired by elasticity, and other memorable characters like Jezebel, Bonjing, Jack and Phil and Panday, and Tiny Tony. Then nagkaroon din siya ng contribution, brutal Filipino values, struggles, and heroism into pop culture. His character became icon of the Philippines entertainment, adapted into film, TV shows, and theater. Then namatay siya noong September 12, 1988. Mars Ravelo remains one of the most influential figure in the Philippine popular culture, inspiring generation through his superhero creation. So, yun si Mars Ravelo. Next, Bienvenido Lumbera was a national artist for literature 2006, widely known as a poet, librettist, critic, and teacher. He was one of the most important voice in the Philippine literature and cultural study. So, pinanganak siya April 11, 1932 in Lipa, Batangas. Nag-aral din siya ng AV Journalism from University of Santo Tomas or tinawag nating UST. Then PhD in Comparative Literature from Indiana University in USA. So as a writer, wrote a poetry collection such as Likhang Dila, Likhang Diwa, and Balaybay, Matulang, Lunot, at Manibalang. Known for librettos or musical plays like Tales of the Manugo and Rama Hari. So, bilang as a critic and scholar daw, his book Tagalog Poetry 1570 to
1898, tradition and influence in its developed become a landmark study of the Philippine literature. So, advocate for Filipino identity and the use of the national language, literature, and education. So, nagkaroon din siya ng award katulad ng Declare National Artist for Literature in 2006. Then, naka-receive din siya ng many awards like including the Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication Arts noong 1993. Then, namatay siya noong September 28, 2021 at age 89. So, Bienvenido Lumbera is remembered as a champion of Filipino language, culture, and literature, whose work continue to influence writers, artists, and students today.